Amen. Hallelujah. Yes, wala kayong posible sa tambuhin ng Diyos, mga igsoon. Amen? Amen. Hallelujah. Praise your name, Jesus. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Hey, Jesus, hallelujah. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. And I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yes, we declare, hallelujah, in your name, Jesus. Oh, God. Oh, I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. 'Cause deep down I know that you're here with me. You're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause you gives me strength. Oh, nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Hallelujah. Nothing is impossible. Oh, I believe. I believe. I believe. I believe. I believe in you. I believe. I believe. Yes, we believe in you. I believe. I believe. Yeah. I believe. I believe in you. I believe. I believe. I believe. I believe. Through you, I can do anything. Yes, we can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yes, Jesus, we believe that you are limitless. Oh, God. I'm saying goodbye to any limitation. I'm saying hello to the God of all creation.
limits. There are no limits with you. Yes, Jesus, hallelujah. There are no limits with you. You're limitless, nothing too hard for you. Oh, you're limitless, there's nothing you cannot do. You are bigger and you're greater and you're stronger. I know you're limitless. Hey, you're limitless. Yes, Jesus, hallelujah. I'm saying goodbye to any limitations. I'm saying hello to the God of all creation. Oh, there are no limits with you. There are no limits with you. You're limitless, nothing's too hard for you. Oh, you're limitless, there's nothing you cannot do. You are bigger and you're greater and you're stronger. I know you're limitless. You're limitless. Yeah. Lord, you are bigger. Lord, you are greater. Lord, you are stronger than anything. Lord, you are bigger. Lord, you are greater. Lord, you are stronger than anything. You're limitless, nothing too hard for you. Whoa, you're limitless, there's nothing you cannot do. You are bigger and you're greater and you're stronger. I know you're limitless. You're limitless. Yes. Hallelujah. You're limitless. Oh God. Oh Jesus. You're limitless. Matinundanon ka, Lord God, sa mga pulong. Jesus, we believe in you. Hallelujah. Sukat pa sa sinugdanan, ikaw gayon matinod-anon. Sa panahon niya kami mo sampit sa ngalan mo. Dunggon mo mga pagkanyo ko, sumala sa mga sad mo. Sukat pa sa sinugdanan, ikaw gayon matinod-anon. Yes, Jesus. Sukat pa sa sinugdanan, Lord God. Sa panahon niya kami mo sampit sa ngalan mo. Dunggon mo mga paghamyo ko, sumala sa mga sad mo.
Sukat pa kaniya to ang paglaom ko. Ikaw lamang, Jesus. Yes, Jesus. Sukat pa sa sinugdanan. Sukat pa sa sinugdanan. Ikaw gayon matino na. Yes, we believe in your words. Sa panahon niya kami musapi sa ngalan mo. Tugon mo mga paghangyo ko. Sumala sa mga saad mo. At tinod-anon ka sa mga pulong mo. Mga saad mo ka na ako, ikutan ko. Wala ka na usap, sugat na kaniya to ang paglaom ko. Ikaw lamang, Jesus. Patinod-anon ka sa mga pulong mo. Mga saad mo ka na ako, ikutan ko. Wala ka na usap, sukat pa kaniya to ang paglaom ko. Ikaw lamang, Jesus. Yes, Jesus. Wala may lain kadangpan, Lord God, kundi ikaw. Oh, Jesus. Matinod-anon ka. Kinasing-kasing ang kantahang may sugat. Ikutan ko. Wala ka na usap, sugat pa kaniya to ang paglaom ko. Ikaw lamang, Jesus. Patinod-anon ka sa mga pulong mo. Mga saad mo ka na ako, ikutan ko. Wala ka na usap, sugat pa kaniya to ang paglaom ko. Ikaw lamang, Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. Matunod-anon ka kayo doon dyan, Lord. Ako iulit na ng tungog, himayat, pasalamat, ihanagin mo, Lord Jesus. Kaya ngayon, takus ka, Lord, dyan kasimbahon. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen, o amen. Hallelujah. Good evening. Tonight is Emeritus Night. Gabi is ning retire na pangitagaan nga po pasidungog tungod sa pila ka tuig sa pagalagad sa Ginoo. Sa New Lapu-Lapu Ministerial murag duha ra may ka emeritus, no? Puro floor, no? Duha ra may tulo. Tulo? Kisay ka tulo? The book of Revelation actually has only 404 verses. If you will read one verse a day, it will take a year kapin mo, mahuman mo ang book of Revelation.
there are 22 chapters. The first 3 chapters, 1, 2, and 3, talks about Jesus and the church on earth now. Apilta. Chapter 4 and chapter 5 talks about Jesus and the church, but in heaven. In other words, after the rapture. That is why we believe kitang nag-embrace sa rapture, pre-tribulation. We believe that before chapter 6 sa Revelation, the church is already gone. We are not here anymore. The whole church, not only you, not only pipila, but those who accepted Jesus Christ as his Lord and Savior. Because the Holy Spirit dwells in that person. And the soul of that person will go directly to heaven during rapture. And those who are asleep in Christ, who were Christians and died, they will be raised up first and we will meet Jesus on the air. So walay touchdown si Jesus sa Mount of Olives. Now, chapter 6 up to chapter 18 sa Book of Revelation talks about the judgment. Ana ni mo makita din na ang 7 seals. Ug diha sa 7 seals, kumplito na, gikan na sa 6:18, tungod kay embedded na kauban sa 7 seals ang 7 trumpets ug ang 7 bowls, no? Panaksan. Mga judgment na sila nga gi-represent ana nga mga simbolo o mga figure. Ang bowl judgment is paspas kayo. It is rapid fire judgment nga dili nakapananggang ang kalibutan, ang katawan sa kalibutan, mankind. It would be a terrifying apocalyptic event. Wala na'y makalikay ana, pero doon nagyapoy mga survivor. Kay kusog naman ang mga calamity niya na di naman masagang, di na madala o kanang pangadji sa mga bato nila nga ilang taguan, langob. Tago sila sila. Actually, ang record sa langob, kuha na sila ang ilang alampuanan. No? Ana nga time. Chapter 19 talks about the coming of Jesus Christ. Second coming of Jesus Christ. So, chapter 5, rapture muna. Chapter 4. Chapter 3, rapture muna. Tapos, sa chapter 19, pamubalik si Jesus Christ. Pero, fast na siya nga event. No? 7 years lang kapatid. Sigidas. Chunod-chunod. Way putol. And then, chapter 20 is the millennial reign of Christ. 1,000 years na while bilanggo si Satan sa bottomless pit under world, din sa kalibutan. And chapter 22 and 21 and 22 mao na eternity, eternal state na nadiya ang new heaven and new earth. Because according to chapter 20, heaven and earth fled away from the presence of God sa judgment seat sa great white throne. Ning biya, ning layas ang kalibutan sa presensya sa kung asa sa kalibutan wala ta kay bao. Now, so that Revelation is not for evangelism. The book of Revelation is for Christians exclusive. For Christians to give them hope. Ang paglaom ko, ikaw lamang, Jesus, mauna ni. Kining book of Revelation, mauna ni paglaom sa mga Kristohanon. Hope of the future. Kay gawas nga, past na siya, present na siya, future na siya. Pero naglabi ang future. It is good, it is good to know the future. Diba? Everyone wants to know the future to the extent that many of us, or many of them, go into reading zodiac signs nga gitawag nato og daily horoscope because they want to know what will happen next, what will happen in the future.
So, excited lang yun, no? And John saw the future. And the future is the revelation of God, or the revelation is the future which God showed to John. And it is accurate. Accurate. The book of Revelation is accurate. You have to believe this. You must be convinced and convince yourself that the Bible is accurate. Huh? And nini, John is very credible. He is a credible witness. John is a reliable source. He is not a source of spiritual disinformation or misinformation like that of the false teachers. Nga dunay personal motive o kung sa pa ilang mga motive nga no nagtudlo sila ni ana nga naibaw man silang dili na tinuod nga ilang gitudlo aron lang ba makapalit og yacht or private jet or 11 hectares nga yuta or I don't know or dagag followers, no? That's the spirit of Satan. That's the spirit of Antichrist. Gani mahimo ng preview, part na sila sa mga Antichrist. Doon na sila gitawag Judas spirit. No, nga nagkuyog ni Jesus for 3 years. Doon na pa'y nag-display pag signs and wonders. Sinaligan pa ni Jesus kay officer siya out of the 12. Pero asa siya padulong? Wala. No? That is why here, sa verse 19, God told John, sa verse 19, right? In other words, ayog tagui, do not hide this, i-reveal ni, i-unveil ni siya. Kwais takob, kwais takip. Kay di wa talisod-lisod sa pulong sa Dios. God wants us to know the future. Amen? God wants you to know your future. So, right, ingon siya. Kung sa may pasuat, sa verse 19, ingon na, write the things which you have seen. You have seen, past. No? And then, second, write the things which you are. Now, in John's time, apil ta kay, wapa man ibalik si Jesus. Ug ang third, sa verse 19, write the things which will take place. That is, talking about the future. So, ato ting titulan karon og blessing like never before. Sa Revelation chapter 1, verse 2. Ingon din ni John, who testified to the word of God and to the testimony of Jesus Christ, even to all that he saw. So, the word of God, nag-testify ni John, ug ang testimony of Jesus Christ, whom he testified, is one and the same. Because kung mo testify ta ni Jesus Christ, mo share ta ni Jesus Christ, di kalikayan mo gamit magitag word of God. Amen? So word of God and the testimony of Jesus, our testimony of Jesus, is not our testimony. It's the work of Jesus in our lives. And ang trabaho sa Ginoo, gikan na sa pulong sa Dios nga nagbag-o na to. Kay kuno ang pulong sa Dios, dili ta kahatag og testimony bisan si John. So si John ang first kuan gyud kining witness gid siya. First hand gid ning recipient sa letter nga gipasulat sa anghel nga nagdala sa mensahe nga gipadala sa amahan alang ni Kristo. Because Jesus Christ was, actually, this book is a reward to Jesus Christ. Jesus Christ had sacrificed, suffered, painful kayo iyang ang iyang humility. Wagod siya sa Philippians chapter 2. Gi-abstain niya nga wagod siya mo gamit. Ingon siya, gingnan niya si Pilate, kung ang akong kingdom na pa din gi-rescue na ko sa akong mga kasundaluhan, sa akong maging sakupan, but my kingdom is not here. Muna ang church, we are not a political entity. We are a spiritual organism.
We are not pagans. We are not idolaters. Like people who have not received Jesus Christ. You are a Christian. You have the Holy Spirit in you. We are not heathen. We know the truth. So, the church, ang iyang calling, ang iyang tawag, ang iyang role sa kalibutan is to influence the world through the Word of God. In other words, our calling is spiritual. The kingdom of God, which the church is a part, is not in this world. God one day will take us out from the world because this world is destined for Antichrist to rule. The one world government, the one world religion of the false prophet. So we must not be deceived. Ingon gagi si Jesus Christ sa Matthew 24, do not be deceived, for many will come in my name, and many will be deceived. Not the elect. So aron dili ma-deceive ang mga elect, ikaw ug ako, we got to be diligent, ingon ni Paul nga Timothy, in studying the Word of God. Mao ni atong gibuhat karon. So, ingon din John testified. All that he saw, dili lang kay pipila. Nakita niya, dili lang kay nadunggang istorya, dili lang kay nabasahan sa social media or sa asa niya na kuani, kit-i. Remember, during this time, John was exiled in Patmos. Batuon nga isla, prisoner siya, hard labor, 90 years kapina siya, old. Way puloy-anan, way balay, didto matulog ilawon sa langob, naglago, way kaligo, nagmusing, tiltil og bato aron magmina. Og Domingo to, Lord's Day. Lord's Day. Ngano Lord's Day man? Kay human naman gibayaw si Jesus Christ. Before that, sa Book of Acts, why Lord's Day sa Gospel? Kay wala pa may Domingo. Wala pa man ibayaw si Jesus Christ. Amen? So it was the Lord's Day when this was revealed to John. And John saw the future. Siya mismo nakakita. O gidala siya sa Espiritu ngadto sa third heaven. Dito gid siya sa langit, di ay? In the Spirit. Ug muna nakaingon siya sa verse 3, next slide, blessed is he who reads and those who hear the words of the prophecy. And hear the things which are written in it, for the time is near. May igsoon, church sitting ni. Kini nga verse, church sitting. Ang ning read si pastor, blessed are those who read properly, the pastor, the teacher, and those who hear, the congregation, and those who heed, both of them. Dili lang kay musulti si pastor nga mo ni buhata o wa niya buhata. Follow what I say, do not follow what I do. No. The pastor there is the model. Siya ang panig-ingnan sa makatauhan, sa congregation. Because we are not playing religion or religious entertainment or exercises. We are serious, dead serious in the reality of the spirit world that we are going to receive. The kingdom of God. Amen? Ang Greek word sa heed is tereo, means to guard, to keep, to obey, to observe, to apply. So ang congregation o ang pastor, ang elders, tanan sa church, ma-apply ni ining nga pulong nga gitestify ni John ang word of God. Amen?
Words of prophecy ni siya. Giingnan nga buhata na, tipigi na, sunda na, kay panalanginan ka lagi sa Ginoo. Amen? So kung gusto kag panalangin, blessing man tong atong title, muna blessed is he who reads, who hears, who heed. Dili lang kay read, hear, but apply the word of God. O gi-address ni John ngadto sa actual churches. Actually, dini 7. Mga model churches na sila. Sa all time. Until mubalik si Jesus Christ. Apil ta ni. Asa taan nga 7. No? Sa 7, 5 ang bad, 2 ray good. 2 ray faithful, the rest is unfaithful, idolatrous. We don't know what happened to them. So, this is addressed to real people. Real church, actual places in real time, in John's time. So, sa next slide, natin picture din na, nga kung sa Patmos ka ng gilinginan, diha ipadala ang suwat, diha ang anghel matugpa. Og si John, Domingo to, uban na to, Domingo, inigmata, ditso magkwa cellphone. Si John, siya usa dito, nag-pray ka to siya, nito nga ang anghel. O giingnan siya, isulat ni. Ay, nagtago eh. Now, ang primerong sulat, so, gisultihan sa anghel. Anang higayon na, tak, vision pa na, gidaman siya sa. So, pag naghimo siya, 7 ka kopya. Ani, kay 7 man ka churches. Ipagamya ko, no? Ephesus. Number 1, pasaka tuyok. So, kay bauta, ang Ephesus mo'y dapit, pirmirong dapit, diin si Paul, nagwali. Ug daghang mga maayong pastor, gibili ni Paul dito. Si Aquila, si Apollo, si Timoteo, si John, kini nagsulat dito. Si Paul. O kung kisay na pastor din may gipadadaan. Lagmit si Timoteo. O kinsa. May gibinlan ni Paul. Nya, padong na, Smyrna. Kaduha. Katulo, Pergamum. Ika-4, Thyatira. Ika-5, Sardis. Ika-7, Philadelphia. Nya, Ika-7, Laodicea. Silingan sa Laodicea na adi ang Hierapolis, ang katong giwali ni pastor nga doon ay initubig o naadya ang Colossae ang bugnaw tubig. Munang ang suwat diha bugnaw dili pwede so kay pag-abot sa ilang lungsod hugaw ng tubig lumuto na makadigwa jud kag moinom ka baho. So may pagbugnaw na lang gikas Colossae o baka sa Hierapolis. Kaya ang ilang aqueduct, may limpyo, may maintenance. So kini mga lugar, kanang pito diha munay recipient sa sulat. 7 ka churches sa 7 ka location, actual location. Kung mangutana mo na ko, ron asa na ni Turkey, nanan na siya sa Turkey. Ang Ephesus mo ay mother ni nga church o ning kunik-kunik sa unom. Actually, dili mother, pero diha gid nagsugod. So, ning sangyaw na sila, ning abot na sila dihang mga dapita. Okay. Ingon din sa verse 3, for the time is near. Doon ako Wednesday gi-share ninyo about Greek word takos sa soon. Lahi ni siya nga near. Kay ang Greek word ni engos means next to happen, means imminent, means anytime. Referring to proximity in terms of space and time. So it means for the time is near, next to happen. Kining revelation mo ni sunod may tabo. Wa na may laing may tabo. Unsa may paabuto na to. Nya basahon nimong revelation.
magnindot ang kalibutan. Frankly, wa ko'y nabasa diya nga magnindot ang kalibutan, it will become worse and worse. Bisan pa luyo sa technology. Kita karon balita, war dire, war dito. Dunay peace, atem dire. Ya. Peace through strength, bombahan ng Yemen. O niya, atong Pilipinas, doon natay kaugalingong issue. Taiwan, doon ay issue. Sa Indo-Pacific, doon ay issue. Sa Europe, na dito, sige na sila sagang. No? Sa Middle East, grabe. So, anytime, Jesus will come. Anytime. Maybe tonight, maybe tomorrow, maybe next week, maybe next month. Pero ano nag-iisgot og velocity ha, nga taxes. Means, dili ni hypersonic speed nga sigidas kusog kayo sama atong pag-launch last week, last Friday sa Crew 10 sa SpaceX nga seconds lang abot na sila sa stratosphere, sa atong atmosphere, abot na sa exosphere. 5 minutes lang, ngano man. Grabe man kay hypersonic, supersonic, Mach 8, pila to? Grabe. Karang gamit sa Yemen pag mga missile padung sa Israel, nga igo sa airport. Supersonic. Kusog kayo. Lisod pag intercept. Kusog pa sa aeroplano diya. Pero dili, wani nagisgot ning ang pag-abot ni Jesus Christ, of course, it is quick, kalit, pero di takatumbok nga mauna ng adlaw kay mo ni sipyat sa iyang dusi katinunan sa diyang nangutana sila kanu sa amang ni mahitabo ni imong gisulti nga malumpag ug way masking isang bato nga may bilin. Api nilag lipay na sila kay api nilag ana sila mga posisyon kay next week na usbo ni Jesus Christ. May gawas na sila sa Roman pag-colonize, Roman government during the time of Jesus Christ. Pero, unsa na ron to iga, 2025 na good. So, dili ni velocity ha, kung dili, kung ano siya, ingos means, anytime, it will happen. Imminent. Next to happen. Wala na lain. Sa human history, wala na tayo laing pabuton. Kini na. Pero una ni may tabo, kwaon lagi ang church. So, doon nag-rapture usa nga may tabo. Muna gitang atangan na to. So, kung may delay man, panitan, nangundang na ng uban, namiya na kay dugay, kini, aram daghan pang maluwas. Amen? Ang tuyo ani nga delay, aron, may gani, mo ganing grasya, may gani, kay gidelay, kay guwapa. Daghang mga sugbas kalayo. So, tinuod, daghan ang na-discourage sa kadugay, pero, kailangan ni baton, aron maluwas, daghan pag yun ng luwasunon ron. Amen? Daghan ang namiya. Gitawag ito apostate. Ug daghan pag yun ang mumiya. Sa end times, gitawag og apostasy. Naman ro'y gitawag og mga apostate churches ba? No? End time churches, mga apostate. Mga Laodicea ba? Laodicea nga mga churches. So, ang tubag ni Jesus Christ, gitubag ta ni Jesus Christ sa Luke 18 verse 7 and 8. Will God delay? Na ba din na? Wala siguro, no? I tell you that God will not delay to bring about justice. But it will be quick. However, mo ni baday sa verse 8, when the Son of Man comes, will He find faith on earth? Mo na problema din ha. Will God find faith on earth? Nga kabugnaw-bugnaw, nagkaimti-imti, nagkaparking-parking naman ganit ng mismo mga Kristohanon. O sa pagkadili mga Kristohanon. Kay gila ay nga mo, balik ginurap yun. Sayop na lang, ingon 1988 pa, ingon na. Nanukmat na. Pero wa sila kabantay, nga ang pagbaha sa kalibutan ng dilubyo kang Noah, tinuod. Pero giwarning nga sila, matod pa sa itong pastor, 120 years pa una na hitabo. So what? Kung 2025 na ron. Namatay na lang ko na kong asawa. May natulog na lang. Wapo ko magdahom. Binda ko kuyog may rapture. Saan taman? Baka kaysa pa'y magsunod kong ganahan. 1 Peter chapter 4 verse 7.
ingon din ni, the end of all things is near. The same. Near. Mo yung near. Yung basigog mana. 2025 na kapatid. Because of what we call Messianic times. Napata sa gitaw og Messianic times karon mga kapatid. Amen? 2025 years of Christ spiritual kingdom pata karon. Spiritual kingdom pata. Muna si Christ ingon, my kingdom is not here. Pero ang spiritual kingdom na kining abot naman ng hari. Ug ang church part sa spiritual kingdom. Ug ang nag-rule sa spiritual kingdom karon mao ang Holy Spirit over the souls na asod nako, nasa asod ni mo, ning indwell ang Holy Spirit. Those believers of Christ. Amen? So, doon na pag-yudo niya ilaing gitawag na to 1,000 years another katong ingon mo ninyo sa chapter 19. Another 1,000 years of messianic times. So kung tanaw nimo ang sa creation ang genealogy atong kwentahon gikan sa kang Adam padung nga rin ni Noah, padung nga rin ni Abraham, padung nga rin ni Moses 2,000 years na. Base sa ilang mga edad nga nagsapaw-sapaw. Gikan ni Moses, padung sa mga propita, padung katapusan malakay, hantod nag 400 years, silent years, another 2,000 years, Christ. Gikan ni Christ, hantod karon, May 26, 2025, 2025 years na, nilapas na. Inana ang grasya sa Ginoo, pakita. Araw na nga itong mga amigo, mga higala, maluwas pa. So, for now, in the meantime, Revelation is loaded with blessing. If you understand this book of Revelation. And we need to understand this book because Revelation is designed to be understood. So, natay 7 ka benefits of salvation. Sa Revelation, 7. Daganap, 7 ka silyo, 7 ka trumpita, 7 ka iglesia, 7 ka espiritu, apoy 7 ka panalangin. Sa verse 3, doon na blessing for those who reads, hears, and heed. Ato nang basa. Sa 14, verse 13, doon na blessing for those who die in the Lord. Ato na nga martyr, blessing. Sakit-sakit yun. Who die in the Lord Jesus Christ because of their faith ba. Sa chapter 16 verse 15, doon ay katulog blessing for those who stays awake. Katulog nagmata, katulog may tulog-tulog eh. Ganing quick. Kining next to happen. Ingon ba si Paul, bisan si John, nga sama ni kawatan si kagabion. Dili ni mananghid. Nga church, unya na ko alas 3 maabot. 180 estimated time of arrival. Wala. Kalit ni siya, murag lightning. Kakalit ani. Muna dayon tong soon. Paka-paka dayon tong velocity. Pak. Rapid fire na to. Lino, baka. Wala undang na. Sigida sa na siya. Makalilisang na kapatid ng panahon na. 19 verse 9, ikaw pat, ani? They are invited into the wedding supper. So, dunay, depende ni sa tao, ganahan siya sa wedding supper. Imbitado siya. Millennium ni. Pero doon na po'y supper of the Lord. Kadtong sa Armageddon nga, ang tanang, ang dugo god sa nangamatay, ning abot og 200 miles, baha, ning baha og dugo sa Megiddo, Valley of Megiddo. Tungod kay ang tanang kasundaluhan sa tibuok kalibutan ning adto nag-usa kay ilang kontrahon ang miabot nga ilang ginahuna nga antichrist. Kay ang atong Christ alang nila antichrist. Ang atong antichrist mao'y savior nila. Gitawag na sa ilang Quran o sa ilang atong ilang literature o
Madi. Madi. Chapter 20, verse 6. They are part of the first resurrection. Wow. Ayaw atong second resurrection. Kaya katong second resurrection, para impyerno to. Sa second resurrection, wa na'y maluwas dito. Puro na to impyerno. Nabanhaw gyapon. Pero para, thank you. Pero para impyerno to. Muna sa Book of Life, di ka kakitag Christian din na. Inigbasa diya, siya nga wa makit sa basahon si kinabuhi, di na kakitaan. Kaya puro man na, kanang Book of Life, wa may, kitaan yun ka. Sila ba, dili kita, ang unbeliever, correction, ang unbeliever di na gyud kitaan diya. Kaya wa man gyud sila isuwat diya. Kanang Book of Life, mga Kristohano naman nag-isuwat diya. So, inigpakli, kung wa makiti ang imong Book of Life, ang imong ngan sa Book of Life, second resurrection. Nga nung man kit kay wa man idawata si Jesus Christ niya manluluwas. Wa siya masulat dito. Okay? Yes? So kanang Book of Life, exclusive na sa mga Kristohanon. Why unbeliever nga na-appeal diha, nga padon, wala. Kay wa pa gani isuwat, wa gyud isuwat. Kay wa man gyud siya ay Christ. Pero ang imong ngan, isuwat na sa libro sa kinabuhi. Katapusan, napay duha. Blessing for those who keep the prophecy. Katong may obey. Ani nga book? Revelation. Og sa katapusan, a blessing has a right to the tree of life. Nakitaan o balik ang tree of life. Gi-withdraw ang mga kirubin. O, tuan na dito. Gusto kang tanaw sa tree of life, dili naman sana sa, di sana siya lansones. Di po avocado, tree of life. Patakay ba? Kitaan na nato dito. O, abi ninyo, ang Ark of the Covenant, wala. Kanang sa Temple Institute, nga kumplito na ron, ang gamit sa pari, ang ilang mga breastplate, ang ilang mga table, ang ilang, puro na siya mga hinimo, mga replika na siya. Wa, di ang original. Ang Ark of the Covenant, naapod, replika rapod. Nga naman, basahon ni mo ang Revelation, ang Ark of the Covenant, tuwa na des langit. Kuya Ver, ang Ark of the Covenant, ay magtuo nga, balik na diha. Hinimo na nila para sa third temple, nga ilang itagana. Puta na diha, awayon nun pa ng third temple, kaya na pa si Mahdi. Ang Savior sa Islam. So, doon ako'y tulo ka, gitanaaw nga muda sa papel ni Antichrist. One is the revived Roman Empire, European Union, somebody powerful out there, Western na, kaduha, katok giingon ninyo nga tech wizard, tungkol kay makontrol niya ang AI, o di na AI, gano'n, ESI, Artificial Super Intelligence. Grabe yun. No? So, naikatulo, kining dili biblical Jesus, kundi Islamic Jesus. Itawag og Mahdi. Ato nang tikapon sunod. Labing gamanan nga man, dalaygon ka sa mga pulong nga amo karong gihisgutan. Og nagampo ako, Lord, I pray that you will help us nga mo sink in ang imong word. Dili kami mahadlok mo tanaw sa imong gihatag ka namo nga basahon sa umaabot nga mga pangitabo. Kini maghatag namo paglaom. Holy Spirit, thank you for teaching us tonight about things that are about to come, things to come. Holy Spirit, thank you for teaching each one of us. Thank you for embedding your word into our hearts, into our spirit. May you bless each one of us, each one of them. After all, you have promised blessing to those who will read, who will hear, and you will heed your word of this prophecy. We pray all this, Father, in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. Maraming salamat po.
Thank you, Pastor Floro. Next Wednesday, mabalik ta si Pastor Emeritus gyapon ang moda sa word. O karon atong paminawon, dito mauwa maigsoon atong i-share ang atong mga praise report, atong mga kadaugan kinsay mo naghatag. Atong i-welcome si Brother Crispin. May gabi sa tanang maigsoon. Di na ko pakyason papasalamat ang Ginoo tong kay siya maayo kay isang kinabuhi bisan adunay mga bagyo nga Bagyos 2024, napagyapoy mga hinaguro sa hangin nga akong na sinati gihapon sa tuig 2025. Bationg ko kahadlok mga isom, pero ang pagsalig na ko sa Ginoo, gakunig giniya. Dahil naksong kabalaka mison nga sa pagitabo sa ang pamilya nga, nabalaka ko ba nga akong sakyanan, di na ako kaparehistro sa Agosto kay wala na ko'y kwarta yun. Kung ibaligya din sa kinana kay nagsinang plano kong sawang, ibaligya na kay wala ano, sawang ito pagparehistro niyan, sa kinana may dagandagan sa tapang lakaw. May ison, di ka kumidyahan na papangalagad sa Ginoo, atong pihit sa Ginoo yun. Kaya ang langit nakadungog si Jesus sa akong kikinahanglan. 2 years may ison, gawa ko'y way karibingonon, 2 ka tuig. Wala na yun. Ang akong mga tao, ilan naging kuan nga, wala naging tabaon ba? Pero may ison, ang Ginoo, grabe ang Diyos ni provide yun. Sumala sa akong kikinahanglan. Na kuan lang ko na sana na kuan lang ko sa text sa sekretary ko sa Mandawi nga ipakuha nga item 300 ka book. Grabe na kaingon ko may ison nga gikinahanglan sa restro sa akong sakyanan o pagpaayo natagbo gyud. Grabe ang Ginoo may ison. 2 years ha? Wa ako magtuo 2 years, kanang 2 years, makaingon to wala na gyud. One ami communication sa secretary, kaya kung gi-expect yun nga wala na gyud. Gipadabuhan na gyud lain. Ako tiksan di na mo reply. Pero way posible sa Ginoo may son. Sa dihang modungop ta sa Ginoo, mamalandong ta. Atong biltubilon ang Ginoo diha sa panahon sa kagabion. Grabe kaingon ko, Lord. Kini sa kinana Lord imong gihatag nako. Di day mo tugutan nga mawasan nako. Iyang gi-provide mi sa kantidad nga akong kinahanglan. Mao na nga ako karon laban gi ko diha sa Ginoo. Mao ni papagalagad sa Ginoo. Padayon kita aton seryosohon ang Ginoo sa papagalagad kay suma ni Pastor Floro karon sa iyang wali sa Revelation kung adunay rapture may tabo nindot kay kitang tanan. Maka-upbill kita sa rapture may sumay mabili na to. Matod ni Pastor James, tuig 2025, seryoso na to ang Ginoo sa papangalagad. Di nito kumidyahan ang Ginoo. Amen? Di na to kumidyahan ang Ginoo. Atong pahimot ang Ginoo sa atong kinabuhi. Mao ni pagka-importante, mao ni puhunan nato ang dita mahabilin sa rapture. Di ba? Kung atong kumidyahan ang Ginoo karon tuig 2025, kung mabalik kay ato namging na kuan kalibutan karon. Nga grabe ka gubot, kung ano na rapture. Nya, nagsige pa taglingi sa kalibutan. Sa imong paminaw igsoon madaka ka sa rapture? Dili. Kinahanglan nga atong surbolon. Ngay kung di rapture gud. Mawa kita diri ang katong nahabilin, katong nagluya-luya na. Amen. Mana may son nga salamat sa Ginoo nga ang gahom sa Ginoo, ang milagro sa Ginoo. Nining naginapos mga adlaw ato gining masinati dai. Nga di tam discourage, may mapagsulay guwa, ngalagat ta sa Ginoo, og iya lamang ang tanadong himabaya, papasalamat. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo. Gatong welcome si Brother Elmer sa iyang praise report. Manggabi instanan nyo mga igsoon, moments of truth po ni siya kay katong last week kapin kanang naka-experience ko igsoon og kanang vertigo ba niya nasinati na ako dito sa nag-abroad ko sa Korea almost giantos na ako siya mga 8 ka buwan naningkamot lang gid para makasurvive nya last week mga igsoon kay grabe akong giantos lahi siya nga klase nga vertigo kay ang iyang atake kay horizontal once nga mo itanaw nimo mura kag iligid mura kag kung di ka manggunit maligid jud ka lahi pero igsoon sa tinuod lang igsoon kining naningkamot ta pagtuon sa puno sa Ginoo unsay atong mabasa mangandoy kita nga Ginoo
kaning pulong nga mahimo po ning buhi masinati ni nako Ginoo. Mo to igsoon nga akong pero nagpa-check up ko igsoon, eyeglass ko dito sa ICM, gasto gamay. Pero wa jud ko naayo atong eyeglass mga igsoon kay something gid nga inig matugo lahi gid iniglingi nimo sa tuo iniglingi sa wala. Muligid lain gid mga igsoon pero ako ging gikuan gid kay ako agid sing gitugyan sa Ginoo. Akong gitugyan sa Ginoo, Lord ikaw gi bahala ni kay ayun ko imong sa dili alagaran gid ka Ginoo kay naman da sa kuan igsoon sa Job 36:15 nga gamito niya ang mga kalisdanan aron gamito niya ang mga kalisdanan aron tudluan niya ang tao panahon sa mga pag-antos. Mo na igsuon nga kung di ka mo antos, mutong na lang ka. Lisod kaya nastanan. Mo na igsuon nga kita, ako, nasinati mong kininako. Pasalamat gyud ko sa Ginoo mga igsuon kay dili lalim kay nagsawayan man ako igsuon kay kini laging lain na kay atong lawas maningkamot man ta nga maglihok-lihok. Nakaingon gid akong asawa igsoon nga kanang lahi ra gid akong gibati kay kinahinayan ako mulakaw mura ko na stroke mura na buto nga ugat sa akong wala ko mo nagpatsig up or gikuyawan gid ko kay laliman na ka anang naay ugat nga gamay mo buto da sa muo nya kaya hinumdum ko ni Brother Steve nga kuan siya history ato mo to gikuyawan ko nya wala ko nagpatsig up ako lang gising kitugyan sa Ginoo nya mga nagdagan ang simana sige lang ko gaampo sa Ginoo. Lord, ayo agi ko ani kay disod po di ko makasinati gahom si mga pulong Ginoo nga nabasa man Ginoo klaro kayo. Giayo magayto nimong nahotda na sa kwarta Ginoo katong nakahikap prasid si imong bisti. Katong 30 kapin katuig dito sa Bethsaida pool imong gitong giayo ako na noon nga. So ako rang gigiklaim ang kuan igsoon ang mga saad sa Ginoo nya. Dalaygon kay Ginoo kay Martis sa buntag pagmata nako nindot kayo gaan kay akong paminaw nindot kayo murag pasalamat ko sa Ginoo mga igsoon kay abi na ako kanang kuan kanang kuyawan ko kay pila pa akong edad gud 45 mag 45 pa ko nya at manonon pa kayo akong sakop akong asawa na sakit so naningkamot lang jud ko nga kuan mo barogid sa pulong sa Ginoo nya kalipay ginaw igsuon nga ang kanina nga atong lawas panahon nga muhuyang ni ang ato pong espiritu ng bayan mura putag giganahan ta nga nigampo sa Ginoo na dayon ihatag day niya nya na may proseso ang Ginoo nga magpaabot jud ka nga man gisiya proseso igsuon nga kinahanglan magpaabot jud ka anak kuno sa ato bagon ato mga igsuon nga nasinati nako buhi kay nga kasinatian mga igsuon karon wala na gid nindot na kay pananaw dili na mo tuyok, sili na, bisag unsaon, ana-ana. Praise the Lord, hallelujah, dalaygon kay ang Ginoo mga igsoon. Praise the Lord. Kinsa pa mga igsoon? Kaya Ver, atong welcome. Hallelujah. Ang kang Brad kay Bertigo man. Ang ako, Berti nako. Patong pagka pizza 9. Oh, praise the Lord gid kayo. Ang Ginoo kay no naaman ta may kuan nga hospital Chungwa among kuan pero wa jud ko magpa-check up kay para di ko bawalan kay birthday man gud nako daghan ko yung pagkaon kay kung magpa-check up ko sa Chungwa klaro man gyud nga bawalan ko kay dako man ko pero ang ako yung matikdan sa akong lawas kay abundan siya mas tas kaon gyud kay makita mas lawas kay birthday man ako atong pagka 9 nga birthday pod sa akong asawa pagka 23 nagmukbang ko og sa baboy kay birthday man ako birthday pod sa akong asawa pagka maayog yun sa Ginoo mao na ang akong pangayoon nga binirthdayan ako sa Ginoo makaabot lang ko 80 edad joke pero ug ihatag sa Ginoo ako pong grabon kay no nindot pa pan magpahimos sa iyang mga panalangin sa Ginoo ug parte pod sa akong work pod Ginoo nag-uban gyud kanako permi kay mga kuan na ka tuig siguro 13 14
akong naong naas karsada. Nya gisiptigig ko ni Lord kay maupod siguro yung akong linya. Nya ang pag-share pud sa pulong sa Ginoo bisag di nako madadiri makalakbit yun ko kay usahay adunam ko'y pagkagwatsi dayon ila din kong anon Christian na ingon lang Christian ko dito nam kasud ang pulong sa Ginoo dito rakrakan ako sila na pasabton na kuyawan nimo muram kag pastor singko dili ko pastor lagi kuan lang ko nang saingan ni magsasangyaw lang ko ba magsasangyaw lang ko ila kong kabuangan dito pero taas mo kog patience di man ko kuan ipakita lang nako ang akong gugma nila og kahayag sidlak partis gipantudlo diri mao puy akong ipakita nila mao na nga mututok yun sila nako maayo kay basig mo kaingon sila ba nga ang akong gisulti nila dili tinuod mao na akong gisangyaw nila ug ang Ginoo nagpanalangin nako pirmi ug iya lang ang dungog ug himaya amen. Amen. Napay mapas? Kompleto upat yun ka kon mo na igsoon. Di marog ko kung salamat sa Ginoo mga igsoon kay ingon nga ang Ginoo nagpangalihok sa akong mga igsoon. Ako pod nagpalihok pod ang Ginoo. Nag-rematch man mi sa akong balatian. Naayo to ya nibalik rematch mi. Perteng binugnuay na mo upat ka buwan. Ya nakadaog ta. Kadaog ta mga igsoon. Akong gipanidan kay nikabot ako sa mua. Pahuway ko, di ko makikistorya sa akong asawa kay sakit man. Istorya, kaon. Tinga ako, lami kay kaon nga sakit imong ngipon ba? Ya, sakit man, di man ka nganga. Di ka usap. Mao to maigsoon, ako na matikdan. Kay sakit di ka kuan bitaw, istorya nimo. Pero inigwali na ako, mawa ang sakit. Mana kay katingadaan ako diha, mamuhat. Mamuhatas bulaton sa Ginoo. Binugnoay gud upat ka buwan. Binugnoay gud. Pero babag ra na bitaw mga kuan ba mga obstacle ba sa pagpangalagad. Ya nidaog man ta. Mao na ang gamhanan kay nga gahom sa Ginoo nga nagpalihok sa kada usa ka believer. Amen. Amen. Manindog ta mga igsoon.